Hello po, science teachers. This is part 7 of our science majorship enrichment questions. Start po tayo. Number 1. What is the final stage of a low-mass star? Letter A, neutron star. Letter B, black hole. Letter C, white dwarf. Letter D, red giant. Pwede po nating i-pause yung video. Ang answer po natin, letter C, white dwarf. So, recall lang po natin kapag po mga low-mass star, compare po natin siya sa mga high-mass star. Yung death po ng low-mass star ay planetary nebula. Yung mga outer layer po na eject. Okay? Ang death naman po ng high-mass star ay supernova. Ano po yung final stage nila? Okay? Ang final stage po ng low-mass star, ito pong white dwarf. Kapag naman po high-mass star, black hole. O kaya neutron star. So in this case, ito pong letter A at letter B, associated po sila sa mga high-mass star. Okay? At ang white dwarf naman po, dito siya sa low-mass star. Okay? Ang red giant naman po, stage to before the white dwarf. Okay? Hindi pa po ito yung final stage. Now, kapag tinanong po, ano po yung sun natin? Ang sun po natin is low-mass star. Nasa stage na po siya, nasa main sequence. Kaya main sequence star po siya, which is the stable stage. Okay? Ano pong nangyayari sa main sequence? Yung hydrogen nagta-turn into helium. Nag-fuse po into helium. Alright? Next, number 2. Which galaxy type is most common in the universe? Letter A, spiral. Letter B, elliptical. Letter C, irregular. Letter D, lenticular. Ang answer po natin, letter B, elliptical. Okay? Itong question na po na ito is knowledge level lang po. So, tatandaan na lang po natin, most common in the universe, elliptical. Tayo po, sa Milky Way Galaxy, dito po tayo sa spiral. Alright? Next. Which of these is the most volcanic body in the solar system? Letter A, Io. Letter B, Venus. Letter C, Mars. Letter D, Earth. Ang answer po natin, letter A, Io. So, ito po, it is a moon sa Jupiter. Okay? Again, ang Jupiter po meron niyang 4 na moon. Ang palatandaan ko po dyan is Sige, Callisto, Io, Ganymede, tsaka Europa. Kapag tinanong po ano po yung pinakamalaki dyan, itong Ganymede. Okay? At ito rin po yung pinakamalaki sa solar system. Okay? So, ang Venus po, hindi po yan. Ang Mars, hindi po. Ang Earth, hindi. Kapag tinanong po dito, alin naman po yung twin planet ng Earth? Ang sagot po natin, letter B, Venus. Okay? Ano po yung special sa Mars? Yung Olympus. Olympus Mons, which is the tallest. Ito po yung tallest volcano in the solar system. Alright? Next, number 4. Which planet has the shortest day in the solar system? Letter A, Earth. Letter B, Mars. Letter C, Saturn. Letter D, Jupiter. Ang answer po natin, letter D, Jupiter. Okay, ito po yung shortest day. Kapag Earth kasi, alam natin, sa definition natin, 24 hours. Kapag Mars naman, medyo mahaba lang siya ng konti sa Earth. Ang Saturn, medyo fast to. Slower yan sa Jupiter. Ang Jupiter kasi 10 hours. Paano kapag tinanong sa atin yung longest? Kapag longest, ang isasagot po natin, Venus. Ang isang araw po sa Venus, 240 plus. No? Hindi ko po alam yung exact value. Paki-confirm po. 240 plus Earth days. Okay? So, yan. Next, number 5. Which space mission was the first to land a rover on Mars? Letter E, Apollo 11. Letter B, Voyager 1. Letter C, Mars Pathfinder. And letter D, Hubble Space Telescope. Ang answer po natin, letter C, yan. Nandito na po yung word Mars Pathfinder. Ang Apollo 11, ano po yung goal nito? Maglagay ng, or dala ng tao sa moon. Sino po yung mga yon? Si Neil Armstrong. Tsaka si Buzz Aldrin. Yan. NASA. Ang Voyager 1 naman po, flyby to, no, hindi ito nagland. At ang Hubble Space Telescope, observatory po to. Okay? So, answer po natin, letter C, Mars Pathfinder.
Next, number 6, the protist responsible for causing malaria is letter A, Plasmodium, letter B, Trypanosoma, letter C, Paramecium, letter D, Euglena. Ang answer po natin, letter A, Plasmodium. Ang Trypanosoma po, ito po nagkakos ng sleeping sickness. Okay. Ang Paramecium naman po, harmless naman to. Tapos ang Euglena, ito yung photosynthetic. Okay, photosynthetic protist. Next, number 7. Which structure in bacteria protects them from harsh environmental conditions? Ang answer po natin, letter A, capsule, letter B, endospore, letter C, flagella, letter D, ribosome. Ang answer natin is letter B, endospore. Okay? Kapag po ang bacteria, no, ay under stress, nagkakaroon po ng formation ng endospore. Ano po yung stress na yon? For example, kulang sa nutrients, o kaya extreme yung mga conditions, yung environment niya, nagpo-form po yung endospore. So kapag may endospore yung bacteria, pwede siya maging dormant for years or centuries. No? Kapag capsule naman po, protection din po to, pero hindi ganun ka-extreme tulad ng endospore. Kapag flagella, alam po natin this is for movement. At kapag ribosome, sa protein synthesis. Okay? Next, number 8. What is the shape of the DNA in most prokaryotes? Letter A, linear, letter B, circular, letter C, helical, letter D, fragmented. Answer po natin, letter B, circular. Ang linear, saan po natin ito makikita? Hindi po sa prokaryotes, sa mga eukaryotes. Okay? Kapag helical naman po, structure kasi dinedescribe nito, na structure. Hindi yung overall shape. And then, kapag fragmented, applicable to sa ilang mga organelles. So, ang sagot po natin, circular. Next, number 9. Which protist is considered plant-like due to its photosynthetic ability? Ang answer po natin, letter C, Euglena. Okay? Euglena po. Kapag protist po kasi, ang tawag po kasi natin sa protist, ito yung parang garbage, no? Parang basura. Kasi kapag hindi siya animal, kapag hindi siya plant, kapag hindi siya fungi, nilalagay natin siya dito sa kingdom protista. Okay? Kaya meron po tayong mga animal-like protist, may mga plant-like protist, tsaka may mga fungi-like protist. Kapag meron pong photosynthetic ability, ang sasagot po natin, letter C, Euglena. Okay? Ang Paramecium po kasi, animal-like yan. Ang amoeba, animal-like din to. Ang amoeba, alam po natin, meron po siyang pseudopods. No? Kaya po parang itsura niya is yan. Ito po yung mga pseudopods niya. Okay? Ang Plasmodium naman po, parasitic to. Parasite. Next, number 10. Fungi that infect plants and cause diseases like rust and smuts belong to what group? Letter A, Zygomycota. Letter B, Ascomycota. Letter C, Chytridiomycota. Letter D, Basidiomycota. Okay. Ang sagot po natin dito, letter D, Basidiomycota. Kapag Zygomycota po, dito po papasok yung mga bread molds. Kapag Ascomycota, papasok po dito ang yeasts. Kapag Chytridiomycota, mga aquatic po ito. Okay? Paano po kapag tinanong, nasan naman yung mga nakakain, no, na nagpo-produce ng mga fruiting bodies na mushroom? So, saan naman po yan? Dito pa rin po yan sa mga Basidiomycota.